Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa pugsod ng Cebu, ang Mandaue. Ito ay ang naging kahila-hilakbot na pagkakatagpo ng mga pinagpira-pirasong katawan ng isang real estate professional at runner na si Angeli Lopez Quintanar. Ang kaso ay binansagan din nila na Chop-Chop Lady ng Cebu. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Angeli Lopez Quintanar noong 2020. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. October 24, 2020 ay nagkagulo ang mga residente ng Mandaue City sa Cebu nang matagpuan ang torso ng isang babae sa isang creek sa barangay Talamban. Kinagabihan sa pareho paring araw ay may natagpuan namang pares ng mga kamay, braso at mga hita sa malapit na creek sa Kabahog. Ang mga bahagi ng katawan ay nakabalot sa itim na cling wrap at hinihinalang itinapon sa magkaibang lugar. Subalit na natiling blanco ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng biktima dahil sa maliban sa putol-putol ay nawawala ang ulo nito. Makalipas ang ilang araw noong October 31, 2020 ay natagpuan ang nawawalang bahagi sa isang creek malapit sa Mandaue City. At kahit pa nga natagpuan ang ulo ng biktima ay naging palaisipan pa rin sa mga pulis ang pagkakakilanlan nito. Agad naman na nakipagtulungan ang Talamban Police sa Mandaue City Police Office para alamin kung sino ang biktima at kung paano nito sinapit ang karumal-dumal na kamatayan. Samantala ay nag-file naman ng missing person report sa Sabang Dako Police Station ang mga pamilya Lopez dahil sa misteryosong pagkawala ng 37 years old na si Angeli Lopez Quintanar. Ayon sa kanila, ay huli itong nakitang buhay noong October 18, 2020 sa kanilang bahay sa Deca Homes sa Barangay Tipolo, Mandaue City. Mula sa Sabang Dako Police Station ay sinamahan sila ng mga ito sa Talamban Police Station para kilalanin ang nakitang mga putol-putol na katawan ng babae sa magkakaibang lugar doon. Nasa advanced decomposition na ang katawan ng biktima ng matagpuan, kaya naman ay imposible nang makilala ito base sa mga larawan na ipinakita sa kanila. Sa pamamagitan ng DNA analysis, dental records at iba pang mga medical procedure, noong January 2021 ay kinumpirma na ang biktima ay ang nawawalang si Angeli Lopez Quintanar. Agad na nagsagawa ng background check at formal investigation ng mga pulis ng Mandaue tungkol sa biktima. Napag-alaman nila na ang biktima kasama ang asawa at anak ay naninirahan sa Deca Home sa Barangay Tipolo, Mandaue City. Huling nakitang buhay si Angeli noong October 18, 2020 na magtungo ito sa bahay ng mga kapitbahay kasama ang anak. Ayon sa mga kaibigan na huli nitong nakasama, ay inihatid pa nila ang mag-ina noong gabi sa kanilang tirahan. Iyon na umano ang huling beses na nakita nila si Angeli na buhay. Nagawa ding makapanayam ng mga investigador ang kapitbahay ng mga biktima at malapit na kaibigan ng asawa ni Angeli na si Mark Daniel Trapp C. At ayon dito, ay madalas na mag-away ang mag-asawa. Minsan ay naikwento umano sa kanya ni Harold, asawa ng biktima, na nahuli nito si Angeli na may kasamang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Ayon din sa kanya ay huli niyang nakitang buhay si Angeli noong October 12, 2020 habang naglalakad ito kasama ang anak. Makalipas ang isang linggo ay inimbitahan siya ni Harold para mag-inuman, ngunit katakataka umano nang mapansin niya na may mga tape ang mga daliri nito. Nang kanyang tanungin ay sinabi umano nito sa wikang Cebuano na para walang maiwang fingerprints bilang ebidensya. Ang mga katagang iyon umano ang naging dahilan para tanggihan niya ang alok nitong inuman. Maliban dito ay ilang kaibigan din ng biktima ang nagsabi na naikwento umano sa kanila ni Angeli na kung anuman ang mangyaring masama sa kanya ay walang ibang sisisihin kundi ang kanyang asawa.
Katakataka din na 4 na araw na iniwan ni Harold sa pangangalaga ng kaibigang Indian National ang anak mula ng misteryosong mawala ang asawa. Nalaman din nila na minsan nang inireklamo ni Anjali ang asawa sa kasong Vow C at hindi pa man nalalaman ng pagkakakinanla ng mga natagpuang katawan ay nilisan ni Harold ang kanilang tahanan at lumipat sa Argao. Dahil sa mga circumstantial evidence, ay itinuring si Harold Quintanar na person of interest sa pagkamatay ng kanyang asawa. Subalit mariin niya itong itinanggi. Ayon sa kanya, ay mali lamang ang pagkakaintindi ng mga kaibigan ni Anjali sa mga sinabi nito. Ito umano ay sinabi ng asawa na kung may mangyaring masama dito, ay siya lamang ang hahanapin sapagkat siya ang asawa nito bilang kanyang guardian. Ayon din sa kanya, hindi niya iyon magagawa sa asawa dahil sa mahal na mahal niya ito. February 2021 ay formal nang nagsampa ng kasong parricide ang kapatid ni Anjali na si Analu Lopez sa Mandawi City Prosecutor's Office laban kay Harold Quintanar. June 1, 2021, matapos ang mahabang investigasyon, ay nakakita ang Mandawi City Prosecutor's Office ng probable cause para sampahan ng kasong parricide si Harold Carillo Quintanar. Kahit pa nga walang direct evidence na maglilink dito sa pagkamatay ng asawa ayon kay Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, ang officer in charge sa kaso. Selos ang nakikita nilang posibleng dahilan o motibo kung bakit nito napatay ang asawa. July 3, 2021, sa bisa ng warrant of arrest na nilagdaan ni Judge Lucila Martinez Cad-Inhambre ng Regional Trial Court Branch 89, ay inaresto ng kapulisan ang 36 years old na si Harold Carillo Quintanar sa Argao. Ito ay ipiniit sa Mandawi Police Station habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nananawagan ang pamilya ng katarungan sa pagkamatay ni Anjali. Si Anjali ay isang mapagmahal na ina. Mahilig itong mag-bake ng mga pastries. Maliban sa pagiging magaling na real estate professional, ay isa din itong runner at environmentalist na mahilig sa mga hayop. That's it for our video for today. Thank you po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on